Yo, what's up mga bossing? Magandang araw sa inyo. At syempre meron tayong panibagong kliyente rito sa ating shop, Lancer EX mga bossing. Ang issue ng ating kliyente mga bossing, pagka nagpapakarga ng refrigerant nawawala din. May mga pagkakataon na parang isang araw o dalawang araw lang yung refrigerant, nauubos din kaagad, no? So pero nung last nagawa mga bossing nung ating ibang shop, medyo tumagal naman. Pero sa ngayon mga bossing, nung chinek namin yung ating refrigerant, mababa na yung ating karga, no? So ibig sabihin nagbawas na naman ng refrigerant. Pero mga bossing, na-detect na nila sa evaporator, na-leak test na nila lahat, wala silang makita. At parang ang tinuturo na rin ng ating ibang technician ay yung compressor natin, no? So ngayon mga bossing, ang gagawin naman namin, syempre i-check din namin ulit, no? Pero i-check na namin yung compressor at kung nandun ba talaga yung magiging basihan namin, kung nandun yung singaw. Pagka nandun ang leak mga bossing, titingnan naman natin kung magagawa na natin ng paraan yung kanyang compressor. So papa-pull out muna namin yung compressor para makita namin or ma-analyze namin yung pinakang shafting kung talaga may pinanggagalingan ba yung ating leak do sa ating oil seal mga bossing, no? So papa-pull out muna natin yan, tapos check natin. Ang isang medyo kalaban lang mga bossing, kung pagka nakita natin yung ating compressor merong black oil, hindi natin i-repair yung kanyang compressor, no? So patunayan muna natin siya pag naibaba na natin yung compressor natin. So yun ang ating issue mga bossing, nawawala yung refrigerant ng ating aircon system ng Lancer EX natin. Okay? Eto na mga bossing yung aking sinasabi, no? Na-pull out na natin yung compressor niya, yan yung compressor. Pero yung tumutulong lang sa kanya ay black oil lang mga bossing. Ayan. So ngayon mga bossing, kagaya sinasabi ko, pagka black oil, pero may-ari pa rin ng desisyon kung paparepair niya yan. Kaya nagkakaroon ng trouble yung oil seal natin mga bossing dahil nga may tama na yung compressor. So pagka ginawa lang natin yung leak niyan, sigurado tayo na babalik at babalik pa rin yan. So ang advice na natin dito, magpalit ng panibagong compressor. Pero kung papalinis sa akin at papapalitan ng oil seal, gagawin ko pa rin mga bossing, no? Hindi na ako magdedesisyon, kundi siya na magdedesisyon yan kung anong plano niya dyan. Tapos mga bossing, yung linya, kailangan matanggal natin yung mga naiwang langis na madumi. Hindi pa pwedeng compressor lang yung babanatan natin tapos ganyan yung laman sa system na langis. Magko-contaminate yan, papasok ulit sa bagong compressor, sira ulit yung compressor natin, no? So negative to mga bossing pag ganito. Pero kaya nating i-repair yan. Ibig sabihin, kaya natin tanggalin yung leak na sinasabi nila. Yun nga lang ang tanong, gaano katagal yun at masisira ba ulit? Yun lang yung tanong, no? Pero yan, sigurado tayo na black oil talaga. May tama ang compressor. Yun yung mabigat. Mga bossing, may napag-usapan kami ng aming kliyente, no? So may mga gagawin kami na makakatulong muna dun sa system at saka dun sa ating compressor. I-repair pa rin natin yung compressor, lilinisin natin yung buong system. So titingnan na lang namin yung pinakalaman ng compressor natin kung ano yung pinakamalalang tama, no? Pero nung umi-start naman to o nung tinesting naman namin to, wala naman ako naririnig na ganong kalalang ingay, no? So kung wala naman masyadong ingay, so may maganda pa siguro na laman sa loob yung ating compressor or pwede pa yung ating compressor, no? Pero black oil na talaga. Pero tingnan natin kung ano yung magagawa namin, no? Kasi may mga napag-usapan naman kami ng aming kliyente, no? Good. Ito na yung pinakang hub ng ating compressor mga bossing, oh. Kita naman na talagang medyo gastado na yung ating pinakang bearing, no? So kaya rin sumisingaw yung refrigerant natin yan dahil malakas na rin ang wiggle ng ating shafting dahil sa bearing na yan mga bossing. Sayang nga lang dahil hindi tayo nauna. Kung nauna tayo ng konti, baka hindi pa black oil yung ating system, no? Kasi kung nabugbog na siya ron sa laging high pressure, tapos pakarga ng refrigerant niya, mga bossing, no? Kung nauna tayo, baka
mas na-save pa natin na mas maganda yung compressor. Pero tingnan natin kung ano magagawa ng RCS sa ganitong problema, no? Eto na mga bossing, nabiyak na natin yung ating compressor at syempre nalinis na natin, no? Chine-check na natin isa-isa yung mga piyesa niya at ang medyo magandang balita rito mga bossing ay wala kaming makitang ganong kalalang tama ng shafting natin, no? So ito yan, tapos merong thrust bearing dito, mga bearing niya mga bossing. So pagka kasi may tama tong shafting natin na to, syempre magkakaroon din ng tama yung bearing na yun. So maganda rito, wala kami masyadong nakitang ganong lalang tama ng ating mga piyesa sa loob, no? Ito yung ating balancer na bearing, yung pinakang guide dito sa ating shafting mga bossing, dito yung nakaupo. Yan. Ito yung oil seal. Negative talaga, may leak talaga yung oil seal natin. Etong katul natin mga bossing, wala rin namang gas-gas masyado. So okay pa, pwede pa siguro nga tumagal to mga 10 taon. Ano? Pero hindi mga bossing, maganda rito, nalinis natin lahat. Plus yung system na black oil, natanggal natin. Kaya palagay ko naman, mapapakinabangan pa ng kliyente natin to, no? Ayos, buhay na lang to mga bossing. Dahil walang imposible kapag RCS ang nagtrabaho. Ang mainit na buga ng aircon nyo ay dito gagawin natin na parang bago. RCS, dito ka na magpagawa, talaga na magaling kapag sinabing ting RCS. Madali na malapitan, talaga na pulido, lahat kayang gawin. RCS, talaga naman nasulit, di na muling iinit ang ulo lalamig. RCS, swabing-swabe gumawa, hindi to pumapalya, malupit ang aming team. RCS, sa wala nag-umpisa, tunay na nagsumikap hanggang sa merong napala. Galing probinsya na merong pangarap, hanggang pagpunta ng Maynila ay dala-dala. Tanging lakas ng loob ako hanggang matuto. Hindi lumalaki ang ulo, pagpapakumbaba, pakikipagkapwa, tao ang palaging itinatanim sa puso. Lumalaban ng patas at di nalalamang, nilinang hinasa ang angging kakayahan. Kaya maraming nagtiwala, wala nang pagdududa. Okay mga bossing, eto na. Naibalik na natin yung ating mga piyesa magmula sa ating expansion valve, bago na mga bossing. Ating compressor, syempre condenser. Lalagyan na rin natin ng foam sa mga gilid dyan. Tapos compressor, kinakabit na yung fittings at magli-leak test tayo mga bossing, no? So pagka wala na kaming nadetect na leak, maglulod tayo ng refrigerant natin dito sa ating Lancer EX mga bossing. At tingnan natin kung gaano kaganda yung magiging lamig na makukuha natin dito sa ating Lancer. So syempre shoutout sa ating mga poging technician, Paul Walker. Si anong bansag nyo rito ngayon? Wala pa? Jesus Tahan. Ha? Jesus Tahan. Jesus Tahan. Puro mga Hollywood actor kayo, ha? Ito si Vin Diesel. Si Vin Diesel nasa ilalim. Si Jason Statham ba yun? Statham. Statham. Pagka Pilipino, ganun Statham na lang, no? Ay mga bossing, shoutout sa ating mga, syempre, mga warrior ng ating mga aircon technician, no? Ayos. Ito na mga bossing, ito na ang kinalabasan ng ating ginawa sa ating Lancer EX na to. Medyo may konting palyado rin yung kanyang makina mga bossing. 40 yung ating low side at ang ating high side ay 176 mga bossing, pero medyo maayos naman. Lamig, check natin lamig mga bossing kung gaano kalamig, pero palagay ko naman mga boss ay panalo ng konti. Testing. Ito na mga bossing, meron tayong nakuhang lamig na. Ano ba naman yung aking camera? Nasaan ba? Hirap kasi pag may handle. Pag wala namang handle, magalaw naman. Nasaan ba siya? Yawn! 8.7, 8.8 mga bossing. Ang problema kasi, bagsak yung minor. Medyo bumababa, tumataas. Mga nasa 500 lang. Ayan, gumagalaw-galaw pa. Ayan, Kaya medyo nagbabago-bago response ng lamig. Pero kahit pa paano naman, meron siya nakuha na 9.3. Pero bumababa kanina na sa 8 mga bossing. So tingnan natin kung ano pa yung makukuha nating lamig dyan. Pero palagay ko naman
maaasahan na ng ating kliyente itong nakuha nating lamig dito mga bossing. At syempre, yung ating compressor na na-save pa natin kahit pa paano dahil dun sa ating black oil na nakita sa kanya. Ang maganda ron medyo goods naman yung nakita nating laman sa loob mga bossing. Parang medyo malaki kasi ano ba tayo? Parang naka-zoom no? Saan ba yun? Naka-zoom siya Yan. Ayun na mga bossing, bumababa pa naman yung ating temperatura na nakukuha. 7.6 7.7. Diyan naglalaro siya. Ang oras natin mga bossing siguro mga alas 12 na rin no. Mga alas 12 na. Mainit naman na dito sa labas sa atin no. O ayun lang mga bossing ano. Kaya naman nagkaroon kami ng kasunduan ng ating kliyente. May mga plano siya no, kasi tayo naman tinatanong natin kung ang unit ba ay tatagal pa, nagbabak taas yung ating minor mga bossing yo. So alam na niya yan, meron din kasing ilaw yung ABS, so napacheck na raw niya yan, alam na niya kung anong issue niyan. Kaya hindi na natin yan papakailaman no. Pero nakapag-usap nga kami ng ating kliyente na may balak siya kasing umalis ng ibang bansa, kaya hindi na niya muna pinapalitan yung ibang nakita natin problema no. Ang gusto lang niya ay maging komportable siya habang ginagamit pa niya dito sa Pilipinas no. O kaya ginawa natin ang paraan mga bossing sa madalit sabi no. O ayun na mga boss pwede pa naman. May sabi ko nga sa kanya maganda at medyo naunahan pa natin ng konti. Hindi pa totally durog yung compressor niya nung napunta sa atin no. Pero kung mas nauna pa tayo, palagay ko ay mas maganda pa yung kinalabasan o kalalabasan nitong ating trabaho na ginawa rito sa ating Lancer na to. O yun lang mga boss, share lang namin sa inyo yung ating trinabaho dito sa ating Lancer na to. Pero palagay ko yan mapapakinabangan niya na maganda. Kasi maganda naman ng response ng lamig, saka yung reading wala namang high pressure. Okay.